Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mas Batang Kalaguyo. Madaling araw pa lang ay umalis na ng bahay si Sammy para hindi siya maabutan ng gitgitan sa pagsakay ng bus. Magtatatlong buwan nang ginagawa yon ng edad 42 na lalaki magmula nang madistino siya sa kabilang bayan. 2 oras ang biyahe mula sa kanilang lugar. Electrician at welder si Sammy at dahil sa pagwe-welding ay medyo naapektuhan na ang kanyang paningin. Pareho ng malabo ang kanyang mga mata. Eksaktong pagdating niya sa waiting shed ay siya naman pagdaan ng bus na kaagad ding huminto sa kanyang harapan. Pumasok siya rito habang kinakalkal ang kanyang bag dahil hindi niya nakapa sa bulsa ang pitaka. Nang maalala na naiwan niya nga pala ito sa kwarto ay napatapik siya ng ulo bago bumaling sa konduktor. Paring konduktor, pasensya na, bababa muna ako. Naiwan ko pala yung pitaka ko sa bahay eh. Ngayon ko lang naalala. Nakita pa ni Sammy kung paano sabay na napakamot ng ulo ang tsoper ng bus at konduktor bago huminto ang sasakyan. Kaya naiilang siyang tumango-tango sa mga yon habang humihingi ng paumanhin. Pasensya na talaga kayo ha. Pasensya na sa abala. Pagbaba sa bus ay medyo nakahinga na siya ng maluwag. Subalit nang mapansing medyo lumiliwanag na ang paligid dahil papasikat na ang araw, kaya naman tinakbo na niya pabalik ang kanilang bahay, kahit pa medyo nananakit-nakit na rin ang kanyang mga tuhod. Ilang minuto ang nakalipas nang unti-unti nang sumikat ang haring araw. Napahinto siya pagdating sa tapat ng kanilang bahay. Kasunod noon ay nagpagpag siya ng damit para malamigan ang katawan dahil sa pawis matapos niyang tumakbo ng matulin. Kita rin sa mukha niya ang tila paghabol ng hininga dahil sa ginawang pagtakbo. Napahawak pa siya sa tuhod pagkalaon bago magsalita na parang kinakausap ang sarili. Ay nako, iba talaga kapag nagkakaedad na. Hindi rin totoo yung salitang life begins at 40. Putya, hingal na ako eh. Ang sakit pa ng tuhod ko at pa ako sa kakatakbo. Nang medyo komportable na ang kanyang pakiramdam, ay maraan siyang naglakad subalit napakunot noorin matapos mapansing nakabukas na ang kanilang gate. Oh, sinara ko naman to kanina bago umalis ng bahay ah. Nagtataka siyang pumasok sa loob ng bakuran at isinaran na nga pansamantala ang gate bago muling naglakad papasok sa loob ng mismong bahay. Mahal, Mara, nasan ka? Naiwan ko pala yung pitaka ko. Dumiretso ang Ginoo sa silid nilang mag-asawa at pagbukas niya ng switch ay hindi niya naabutan doon ang kanyang misis. Oh, saan pumunta yung asawa ko? Hinanap na muna niya ang pitaka at nang makita na ay sa kanya ito inilagay sa bulsang nasa likuran ng pantalon. Pagkadaka ay hinubad niya ang damit na napawisan ng husto at naghanap ng bagong maisusuot. Habang nagbibihis ay napaharap siya sa maliit na orasan na nasa tukador na katabi lang ng kama nila. Pagkita na pasado 6:00 na ng umaga ay napaungot siya sa sarili. Nak ng teteng oh, naabutan na ako ng siksikan nito sa bus. Malilate pa ako nito. Ay nako, nasaan na ba yung asawa ko? Nang matapos na, ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto at muling nagsalita pagdating sa sala. Mahal, nasan ka? Saan kaya nagpunta yun? Namalengke kaya? Ang aga naman. Nasabi niya yon sapagkat kabisado niya ang misis niya kapag natapos na siyang asikasuhin sa madaling araw ay bumabalik na to sa pagtulog at gigising na ulit ng mga bandang 8:00 o 9:00 na ng umaga. Lalabas na sana siya ng pinto, kaya lang ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa bandang kusina, kasunod ng mahinang paglangit-ngit ng pinto mula roon. May pinto kasi sa kusina na diretso sa storage room ni Sammy. Marahan siyang naglakad at nang nasa pintuan na siya ng kusina ay tumambad nga sa kanyang paningin ang pinakamamahal na asawang si Mara.
Nakasuot lang ang kanyang asawa ng spaghetti at wala patong bra, kaya naman bumakat talaga ang malulusog nitong dibdib. Naka-high-waist at short pa ito, kaya mas lalo ring nakita ang maumbok nitong puwitan. Kahit 42 na si Mara, ay alagang-alaga pa rin talaga ng babae ang kanyang kutis na napakaputi. Ito rin ang isa sa mga dahilan kaya marami pa ring nahuhumaling sa kanya dahil hindi siya halatang may edad na. Oh, kanina pa kita hinahanap pa. Saan ka galing? Tila nagitla ng husto si Mara matapos makita ang kanyang asawa kaya hindi siya kaagad nakapagsalita. Kita rin sa mukha niya ang pamumutla ng mga sandaling yon kaya tila wala sa sariling dinampot niya ang malaking tasa sa mesa na may laman ng kape. Nang mapatingin si Sammy sa dining table ay napansin pa niya ang isa pang tasa na mayroon ding lamang kape. Oh, may bisita ka? At bago pa nga matapos ng Ginoo ang sinasabi, mula sa pintuan papuntang storage room ay pumasok na ang isang matangkad, gwapo at morenong binatang nagngangalang Eric. Nakamaong na pantalon at nakasuot lang to ng manipis na sando kaya bakat din ang magandang katawan at abs. May hawak na tong toolbox pati jack at pole stand kaya mas lalong na-flex ang mga malulusog nitong muscle sa braso. Pagkakita ng binata sa Ginoo ay kamuntikan niya ng mabitiwan ng mga hawak pero hindi yun ipinahalata. Bagkus ay ngumiti siya kay Sammy kahit parang napipilitan lang. Uy, sakto, Kuya Sammy, buti at bumalik po kayo. Hindi ko na po kasi kayo naabutan kanina. Sabi ni Ate Mara ay umalis kayo na maaga. Ihiramin ko po muna sana itong mga to Pinakuha na ni ate sa storage room mo. Iniangat ni Eric ang mga hawak kaya napatango-tango na lang si Sammy na pagkalaon ay bumaling kay Mara na bigla rin nagsalita. Oo nga mahal. Halos kaalis mo lang kanina pagdating nitong si Eric. Sinubukan kitang ipahabol kaso wala ka na raw Dapat po kagabi pa talaga ako pumunta dito. Sabi nga ni Tio Kidet madaling araw daw po kayo umaalis. Nalasing po kasi ako kagabi kaya hiniga ko na lang po ngayon. Pagkalapag sa sahig ng mga gamit ay nahihiyang napakamot ulo ang binata habang nakatingin kay Sammy. Okay lang po ba, Kuya Sammy? Ay oo naman, ano ka ba? Walang problema. Sa talir niyo ba gagamitin? Tumangulang ang binata bago bitbitin ulit ang mga gamit na hiniram niya. Pagkalaon ay bumaling naman ulit si Sammy sa asawa para sagutin ang tanong nito kanina. Ang tanga ko kanina, mahal. Naiwan ko pa yung pitaka ko sa kwarto kaya bumalik ako. O sige na, at minilate na ako. Kung gusto mo, Eric, sumabay ka na sa akin. Hindi na halos natapos ni Sammy ang binibigkas dahil biglang sumingit ang kanyang asawa. Ubusin mo muna itong kape mo, Eric, bago ka umalis. Sayang yung tinimpla ko. Hindi na, ate. Sige na, buusin mo na yan. Masarap magtimpla ng kape ang mahal ko. Yung mga hindi nagkakape nga napapakape kapag siya na ang nagtimpla. Dahil doon ay wala nang nagawa ang gwapong binata kundi inumin nga ang kape na itinimpla para sa kanya ni Mara. O paano, Eric, mauna na ako. Makikipagsiksikan na kasi ako nito sa bus Pakikumusta mo na lang ako sa kumpare kong si Kidet. Sabi mo, dumalaw naman siya minsan. Opo, sige po. Pagkaupo ng binata sa tapat ng dining table ay lumabas na ng kusina si Sammy na sinundan ni Mara. Pagkatapos halikan ng Ginoo sa labi ang pinakamamahal niya ay lumabas na nga siya ng gate. Mahal, isara mo yung gate paglabas ni Eric. Oo mahal, ingat ka ha. Nag-flying kiss pa nga ang babae bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Nang umagang yun ay hindi naman na-late si Sammy sa trabaho subalit katulad ng iniiwasan niya, nakipagsiksikan nga ang Ginoo kanina habang pasakay ng bus. Ito pa naman ang isa sa pinaka-inaayawan niya kapag papasok siya sa trabaho. Kapag kasi ganoon ang nangyayari ay parabang bago pa siya magsimula ng trabaho sa umaga ay tila pagod na siya sa pagsakay pa lang sa siksikang bus na para siyang nakikipagbuno sa napakaraming tao. Mabuti na lang ay naging maganda ang umagang yon.
Hindi lang para kay Sammy kundi para na rin sa buong kagrupo niya. Nanlibre kasi ng pananghalian ng kanilang supervisor dahil may bago raw itong na-deal na proyekto. Pagsapit ng tanghalian ay kumain ng grupo sa isang mamahaling restaurant na 1 buwan pa lang na itatayo sa bayan. Busog na busog si Sammy pati ang mga kasamahan niya. Sa katunayan ay kahit gusto niya pang kumain dahil sa only food pero pinigilan niya ang sarili. Kapag medyo nakakaedad na, dapat hinay-hinay na sa pagkain. Kaya kayo rin alagaan niyo kalusugan niyo, huwag bira ng bira. Paalala rin niya sa lahat. Siya kasi ang pinakamatanda sa grupo kaya kahit ang kanilang superior ay madalas ding nakikinig sa mga pinapayo niya at sinasabi. Pagkatapos nilang mananghalian ay pansamantalang nagpahinga si Sammy sa kanilang barracks. Ang ilan naman sa mga kasamahan niya ay naglaro muna ng baraha bilang pampalipas oras. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Habang hinihintay na matapos ang lunch break ay hindi na rin nakaidlip ang Ginoo dahil sa ingay ng kanyang mga kasama. Paano ba naman kasi ay dumating si Manang Victoria, ang tiyahin ng kasamahan nilang si Alfonso na madalas nitong ikinukwento na mayroong kakayahang manghula at iba pa. Napadaan kasi roon ng matandang ginang dahil sa request na rin ni Alfonso. Kinakantsawan kasi siya ng mga kagrupo na nagsisinungaling kaya pinilit niya talaga ang tiyahin na mapapunta roon. Nang tila nagkakagulo na ang kanyang mga kasamahan dahil sa mga naririnig nilang hula ng matandang babae, ay napilitan na lang tuloy bumangon si Sammy at makiusyoso sa mga katrabaho. Pagharap sa kanya ni Manang Victoria, ay biglang natahimik ang lahat. Napaangat kilay naman si Sammy dahil doon, kasunod ng pasimpleng pagngiti. Oh, bigla kayong tumahimik Parang kayong mga ano dyan Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat biglang nagtama ang mga mata nila ng matandang babae. Nakaramdam kagad ang Ginoo ng kakaibang presensya na parabang may kung anong hinuhugot ang manghuhula mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Akin na ang kamay mo. Naiilang man ay inilahad na ni Sammy ang kanyang kamay para hindi na rin siya masabihang killjoy. Pagkahawak na matandang babae sa kanyang kamay ay tila biglang nilamig si Sammy. Unti-unting gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan hanggang sa maramdaman niya ang pananayo ng mga balahibo sa batok. Dahil doon ay nakahimabatok siya habang pasimpleng napapangiti bilang pagtatago ng kakaibang kilabot na kanyang naba-vibes. Samantala, si Manang Victoria ay biglang nanahimik habang marahang hinihimas-himas ang kanyang palad at nakatitig sa mga guhit nito na binabasa ang maaaring maging kapalaran niya o kung ano pa. Ano po bang nakikita niyo, Manang? Manahimik ka muna. Napatingin si Sammy sa mga kagrupo na nung mga sandaling yon ay nagpipigil ng pagtawa matapos siyang soplain ng matandang babae. Pasimple niya tuloy sininyasan si Alfonso at ang iba pa na ang ibig sabihin ay humanda kayo sa akin. Nang umubos si Manang Victoria para linisin ang lalamunan ay muling napabaling sa kanya si Sammy. Wala nang umiimik na mga oras na yon. Kaya mas lalong tila nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang Ginoo. Para bang may kung anong mabigat na presensya sa kanilang kalagitnaan na hindi niya mawari kung kanino nagmumula, kaya napaisip siya habang nakatingin sa matandang babae. Grabe naman tong pwersa ni Manang Victoria, ang bigat-bigat na para akong nanghihina. Bago pa matapos ang sinasabi ng kanyang isipan, ay tumingin na sa kanya ang matandang babae at nagsimula na ngang manghula. Swerteng-swerte ka sa trabaho dahil sa mga abilidad mo. Dadalhin ka nito sa tagumpay na higit pa sa inaasahan mo. Maraming biyaya ang bubuhos sa iyo ngayong taon na ito. Napangiti si Sammy pagkarinig sa sinabing yun ng matanda. Kaya naman patuloy lang siyang nakinig sa pagpapatuloy nito. Magdadalang tao ang asawa mo ngayong taon na ito. Hindi lang ang Ginoo ang nagulat kundi pati na rin ang mga kasamahan nito.
Alam kasi ng mga naroon maliban sa manghuhula na matagal nang gustong magkaanak ni Sammy. Subalit sa tagal na ring nagsasama ang mag-asawa ay hindi sila mabigyan kahit isang supling lang. Gayunpaman ay mahal na mahal ni Sammy si Mara kahit hindi siya nito mapagkalooban ng anak. At dahil sa kanilang narinig mula sa matandang manghuhula ay para siyang nabuhayan ng pag-asa ng mga sandaling yon. Lumapad ang kanyang ngiti habang nakatingin sa mga kasama at nang muli siyang bumaling kay Manang Victoria ay wala sa sarili siyang napatanong. Totoo ho ba yung sinasabi niyo? Subalit hindi sinagot na matandang manghuhula ang tanong ng Ginoo. Ang tanging payo ko lang sa iyo, ilayo mo ang asawa mo sa mga taong nagbabalat kayong inosente kung ayaw mong mawala siya sa iyo. Dahil sa mga sinabing yon ni Manang Victoria ay biglang natahimik ang lahat at nagkatinginan na lang sa isa't isa. Nakaramdam naman ng kakaiba si Sammy dahil parabang malalim ang laman ng mga sinasabi ng matandang manghuhula. Magtatanong pa nga sana siya rito kaya lang ay dumating na ang kanilang superior, dahilan para maantala ang kanilang ginagawa. Dahil malapit na rin naman kasing mag-alauna ng hapon kaya tumigil na sila at bumalik ng lahat sa pagtatrabaho. Dahil tuloy sa mga sinabi ng matandang ginang ay tila nawala na sa konsentrasyon si Sammy. Paulit-ulit kasi na tumatakbo sa utak niya ang mga hula patungkol sa kanilang mag-asawa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi sa hula sa kanya kaya hanggang uwian ay nasa isip niya pa rin ang tungkol sa bagay na yon. Paglipas pa ng mga oras, eksakto 7:30 na ng gabi. Tahimik siyang naglalakad paliko sa daan papunta sa kanilang bahay nang makita niya ang binatang si Eric na kalalabas lang uli ng gate nila. Hoy, galing ka sa loob ng bahay? Tila nagulat na naman ng bahagya ang binata pagkakita sa kanya. Pawis na pawis kasi ang mukha nito na kahit ang suot na sando ay nabasa na rin. Ay, kayo pala, Kuya Sammy. Bahagyang nagpunas ng katawan ng binata bago muling nagsalita. Opo kuya, kakasauli ko lang po nung tools. Salamat po daw sabi ni Tio Kidet. Sinauli mo na kagad. Hindi nyo na ba gagamitin nyo sa talyer? Dumating na rin po kasi kagad yung in-order nila kaninang tanghali . Hindi nga po namin masyadong nagamit. Nahuli lang po ako ng pagsusuoli dahil medyo ginabi na rin kami sa ginagawa namin. Napaangat kilay si Sammy bago pa simpleng sumulyap sa kanilang bahay. Ganun ba? So paano? Papasok na ako sa loob ng bahay Sige po. Pinasasabi nga po pala ni Tio, bukas daw po ng gabi, dadalaw siya rito para makipag-inuman sa inyo. Kitang-kita sa mukha ni Sammy ang ngiti dahil matagal-tagal na rin silang hindi nakikita ng kumpare niya simula nung madistino siya sa kabilang bayan. Sige. Magpapabili ako bukas para sa pulutan basta siya na kamong bahala sa alak namin Sige po, sasabihin ko po. Paano po? Maano na akong umalis? Salamat po ulit. Sinundan muna ni Sammy ng tingin ng gwapong binata at nang mawala na ito ay pumasok na rin siya kaagad at kinandado ang gate. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay eksakto namang kalalabas lang ni Mara ng banyo na medyo nagulat din matapos siyang makita. Maaga ka yata ngayon, mahal. Umupo muna si Sammy sa malambot na sofa bago sumagot. Sumabay kasi ako sa sasakyan ni Superior sakto yung daan niya rito banda sa atin kaya di na ako nahasel sa pag-aabang ng bus pa uwi. Teka, nakita ko lang nakalalabas ni Eric galing dito Kanina ka pa ba sa banyo? Paano niya napasok yung mga tools sa storage? Sinamahan mo ng nakatapis ka lang? Hindi kaagad nakaimik ang babae matapos yung sabihin ng kanyang asawa. Ang ginawa na lang niya ay lumapit sa lalaki at saka ito hinalikan sa labi. Sabi ko ilagay na lang niya roon sa likod. Saka ano naman kung makita niya nakatapis ako, mahal. Para ko ng anak yung taong yun, no? Wala nang mali siya sa mga ganoong bagay.
Pasimpleng napaismid si Sammy bago hinabol ng halik ang asawa at pagkalaon ay nagsalita. Kahit na no, nakakaya sa binatang yon. Ilang taon na nga ba si Eric? 22. O kita mo, anak na natin yun, mahal. Napakabait na binata, napaka-inosente, masunurin pa sa tiyuhin niya. Nako, swerte na magiging girlfriend nun. Gwapo na, masipag pa, mabait pa. Lahat na. Kung may anak lang tayo, ako na magrereto sa anak natin kahit na mapababae pa o lalaki. Napangiti si Sammy dahil sa sinabing yon ng kanyang asawa at ilang saglit pa nga ay bigla ring sumagi sa isip niya ang sinabi ng manghuhula na magkakaanak na at mabubuntis nga ngayong taon si Mara. Dahil doon ay nakaisip siya ng ideya. Hinarap niya ang asawa habang umingiti ng nakakaloko. Nagugutom na ako, mahal. Sakto, may pagkain sa kusina. Magbibihis lang ako, ha? Biglang hinila ni Sammy ang kanyang asawa kaya napakandong na ito sa kanya. Aray ko, ba't mo naman ako inatak, mahal? Iba yung gusto kong kainin ngayon eh. Pagbibigyan mo ba ako? Hindi na niya hinintay na sumagot ang asawa. Hinagkan na niya kaagad ito hanggang sa nauwi na sila sa pagtatalik ng gabing yon. Ilang minuto matapos nilang magsiping sa sala ay nagpahinga muna ang mag-asawa at nang matutulog na sila ay itinuloy ulit nila ang laban. Ganadong-ganado kasi si Sammy dahil sa pag-asang narinig niyang mula sa manghuhula na si Manang Victoria. Nakailang rounds pa sila bago tuluyang makatulog ng mahimbing dahil sa pagod. Pagsapit ng 4:30 na madaling araw ay bumangon si Sammy na masakit ang mga kasukasuan. Inindan niya lang yun saglit at nag-asikaso na para sa pagpasok sa trabaho. Eksakto 5:30 ay lumabas na siya ng bahay papunta sa sakayan, subalit bago pa siya makarating doon ay nakita na niya si Eric na paliko sa iskinitang papunta sa kanilang bahay. Eric, saan ka pupunta? Sa bahay ba? Buti nakita kita. Paalis pa lang ako eh. Mahihirami ka ba ulit? Tulog pa kasi yata ang misis ko eh. Hindi kaagad nakapagsalita ang gwapong binata. Nagpakamot-kamot lang to ng ulo hanggang sa napilitang ngumiti bago umimik. Hindi po. Pupuntahan ko yung kaibigan ko. Dito lang din po banda sa iskinitan nyo eh. Isasama ko kasi sa talyer para may extra din siyang pera. Natuwa naman si Sammy matapos yung marinig. Doon niya naalala mga sinabi ng kanyang misis kagabi tungkol sa gwapong binata na mabait nga talaga to at masipag. Sige, pagpatuloy mo yan para mabawas-bawasan ang tambay na kabataan. Napakabait mo talagang bata oh. Swerte sa iyong tiyuhin mo na. Yumukod-yukod lang ang binata na tila nahihiya sa mga narinig. Salamat po. Paano? Dito na po muna ako, Kuya Sam. Sige. Ako rin aalis na rin baka maabutan pa ako ng rush hour. Sabihin mo na lang kay paring Kidet ha. Kita-kita ka mo mamaya. Sumama ka na rin kung gusto mo, pati yung kaibigan na sinasabi mo baka kakilala ko yon. Sige po, Kuya. Ingat po kayo sa trabaho. Nang araw na yon ay katulad lang din ng mga tipikal na araw. Naging maayos ang pagtatrabaho ni Sammy at walang naging aberya sa lahat hanggang sa pagsapit ng uwian. Nakauwi siya ng bahay mag-aalas 8 na ng gabi at naabutan niya ang asawa na nagluluto ng adobong paa ng manok, bopis, inihaw na bangus at nilagang baka. Humahalimuyak kagad ang mabangong amoy ng pagkain pagpasok ni Sammy sa kusina. Dahil doon ay napalapit siya sa asawa at hinalikan kagad to sa liig. Ang bango ng mga luto mo, mahal ah. Parang ikaw lang ah. Napaismid naman si Mara habang naghahalo ng nilagang baka. Mabango ka dyan. Amoy pawis na nga ako kakaluto rito eh. Ang dami mong pinaluto eh. Ilan lang naman ang bisita mo? 2 magtiyo. Hayaan mo na. May premyo ka sa akin mamaya, promise. Kaya pagtapos mo dyan, maligo ka ha. Alam mo na.
Ay nako, tumigil ka. Ayaw ko makipagtalik sa lasing. Hindi ako magpapakalasing. Problema ba yon? Naudlot na sa pagsasalita si Sammy dahil mayroong kumatok sa main door ng bahay. Pagbukas niya ay tumambad ng kanyang kumparang si Kidet at ang pamangkin nitong si Eric. Pinatuloy niya kaagad ang magtiyo at pinaupo muna sa sofa nila. O pre, magbibihis lang ako sandali ha. Halos kararating-rating ko lang din eh. Unod muna kayo dyan. Tapos mamaya kain muna tayo ng hapunan bago tayo magsimulang uminom. Sige pre, take your time. Ilang saglit pa nang makapagpalit pambahay na si Sammy ay eksakto rin na katatapos lang magluto ni Mara. Inaya na ngang kumain ng magtiyo kalaunan. Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos na ay dali-daling bumalik ang tatlong lalaki sa sala para simulan ang inuman. Nang nakalatag na ang lahat ay nagsimula ng magsali ng tagay si Sammy. Nang makarinig sila ng kalansing sa kusina ay sinenyasan ni Kidet ang kanyang pamangkin na tulungan si Mara sa pagdadala ng pulutan. Ganun nga ang ginawa ng binata na dali-daling nagpunta sa kusina. Pagkatagay ni Sammy ay nagsalin siya ulit ng baso at iniabot naman sa kanyang kumpare na kaagad ding tumagay. Ang tagal ni Eric ah. Sa kanya na tong susunod eh. Pamangkin, sa'yo na tong shot. Bilisan mo dyan. Pagkadaka ay bumaling si Kidet sa kanyang kumpare bago muling nagsalita. Baka nadagalan na pre ng pulutan. Dahil doon ay napasilip ang magkumpare sa kusina pero hindi nila natanaw sina Mara at Eric. Sandali nga pre. Pupuntahan ko lang. Sige pre, manonood lang ako rito. Dali-daling tumayo si Sammy at nagtungo sa kusina subalit hindi niya nakita roon ang kanyang asawa at ang pamangkin ng kanyang kumpare. Oh, nasaan na yung mga yun? Nagpunta siya sa likod bahay at nakita niya ang dalawa sa tapat ng storage room. Nakaubad na ng damit si Eric kaya nagulat ang Ginoo at dali-daling lumapit dahil hindi pa niya nakikita ang asawa. Hoy, Eric! Ay, Kuya Sam, tinutulungan ko lang po si ate. Nabasag kasi yung mangkok kanina kaya nilagay namin sa basurahan. Ito yung mga bubog oh. Tapos natapunan pa ako ng pangalawang pagsandok kaya nagubad na muna ako ng damit. Oo nga mahal. Tara na sa loob. Sakto tapos na rin. Sabay-sabay na nga silang pumasok sa loob at bumalik sa sala tanga ng pulutan. Itinuloy nila ang inuman pero ng mga oras na yon at habang tumatagal ang tagayan ay parabang may napapansin na si Sammy sa kakaibang ikinikilos ni Eric. Naobserbahan niya rin ang asawa na panay ang tingin sa gwapong binata at pagpapapansin. Pero hindi niya to pinagtuunan pa masyado dahil meron silang pinag-uusapan ni Kidet na mga oras na yon na may kinalaman sa negosyo. Lumipas pa ang ilang sandali. Sa paglalim ng gabi ay lumalalim na rin ang usapan na magkumpare. Tahimik na lang noon si Eric dahil marami-rami na rin siyang nainom na alak. Si Mara naman ay nagpaalam na sa kanila na matutulog. Nang maubos na nila ang ika-4 na bote ng rum, ay tuluyang sumuko na ang magkumpare. Laglag tukang nakatulog si Kidet sa sofa at kahit anong gising ng binata ay walang talab. Humihilik na ang kanyang tiyuhin. Eric, dito na muna kayo matulog ng tiyo mo. Malalim na rin ang gabi. Delikado na kung uuwi pa kayo. Eksaktong may panlatag na akong dala. Eto kunin mo. Diyan ka na sa tabi ng tito mo matulog sa sahig. Napansin ni Sammy na kakaiba ang ngiti at tingin ng kanyang asawa sa gwapong binata. Kaya naman pasimple na niya itong hinatak. Sige na, at matutulog na kami. Pagdating sa kwarto ay hindi pinahalata ni Sammy na tila ba nagsiselo siya dahil sa asal ng kanyang asawa. Padabog siyang humiga sa kama at natulog na nakatalikod kay Mara. Sabi mo hindi ka magpapakalasing. So paano yan? Wala kang premyo ngayon. Bahala ka. Good night. Pagkapikit ay nakatulog na kaagad ang Ginoo dahil sa kalasingan. Subalit mga bandang 4:00 na madaling araw ay naalimpungatan siya dahil sa pagsakit ng pantog.
Pagbangon sa kama ay napansin niyang wala roon si Mara, pero dahil sa ihi na siya ay hindi niya to napagtuunan masyado ng pansin. Nang nasa banyo na habang umiihi ay nakarinig siya ng mahihinang halinghingan mula sa bandang storage room. Nakapwesto kasi ang banyo sa dakong yon at nakabukas ang bahagya ang casement window kaya naririnig ang ingay sa labas. Nang matapos umihi ay wala sa sarili siyang tumungtong sa inodoro para makita kung sino ang gumagawa ng mga mahihinang halinghingan. Pagkadungaw niya ay eksakto naman na nadulas siya. Naaluluran ng Ginoo kaya na out of balance siya hanggang sa tumama ang noo sa doorknob ng banyo. Hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang si Sammy na nasa kwarto na. Medyo sikat na rin ang araw noon. Napahawak siya sa noong nauntog at naging dahilan kung bakit nawalan siya ng malay at wala ring maalala. Bayon, sakit sa ulo. Aray, sakit ng ulo ko Napahawak din siya sa tuhod at nang tingnan niya yun ay namamaga dahil sa nangyari kagabi. Ano ba nangyari? Nagka-slight amnesia yata ako dahil sa langyang alak na yun Hindi na niya natapos ang binibigkas sapagkat mula sa labas ng silid ay naririnig niya si Kidet na sumisigaw at panay ang mura sa kanyang pamangkin. Dahil doon ay iika-ika siyang naglakad palabas ng silid at naabutan nga niya si Kidet na binubungangaan si Eric na nakayukod lang habang nakaupo sa sofa. Si Mara naman ng mga sandaling yon ay tahimik lang din habang nakikinig sa magtsuhin. Oh, pare. Ang aga-aga, anong meron? Bakit mo pinagagalitan ng pamangkin mo? Natigilan silang lahat at napatingin kay Sammy. Halata sa ekspresyon ng mga mukha nila ang gulat at pagkaaligaga. Lalo na si Mara na kaagad lumapit sa asawa. Wala yun, mahal. Tara, magkape ka na muna sa kusina. Usapang magtsuhin. Huwag na natin pakialaman. Hindi na halos natapos ni Mara ang binibigkas sapagkat biglang sinapok ni Kidet ang kanyang pamangkin at pagkadaka ay saka ito hinata kaya napilitang tumayo. Pare, alis na kami. Pasensya na. Sorry talaga. Hindi na nagawa pang makapagtanong ni Sammy dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi nga niya halos na malaya na nakalis na pala ang magtiyo. Sinubukan niyang tanungin ng asawa pero umiling lang to bago sabing hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay maraming nagbago dahil hindi na nagpaparamdam ang magtiyo. Napansin din ni Sammy ang malaking pagbabago sa kanyang asawa at mas lalong nabuo sa isip ng Ginoo na mayroong hindi tama dahil ng isang hapon nang nagkita sila ni Kidet ay ramdam niya ang pag-iwas nito. Ganon din ang nangyari ng isang gabi na muli niyang makasalubong si Eric sa iskinita habang pauwi. Sinubukan niyang kausapin ang binata kaya lang ay umiwas lang to sa kanya. 2 linggo ang nakalipas. Limot na nga ni Sammy ang tungkol sa pag-iwas ng kanyang kumpare pati ng pamangkin nito. Pauwi na siya noon nang madaanan ang kalye ng mga kakilalang tsismosa. Narinig niyang pinag-uusapan ng kanyang asawa kaya saglit siyang tumigil para kumprontahin ang mga tsismosa. Ay, pinag-uusapan niyo ba asawa ko? Ayusin niyo lang kung ano-anong chismis ang pinagkakalat niyo Hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil nagpulasan na ang mga tsismosa. Dahil doon ay galit na galit siyang umuwi ng bahay at kinumpronta ang asawa. Mara! Mara! Nasaan ka? Pagdating ni Mara galing sa kusina ay nakita niyang namumula ang kanyang asawa sa galit. Bakit, mahal? Anong problema? Totoo ba yung narinig ko sa labas? Yung mga sinasabi ng chismosa? Ilang araw ko na rin naririnig yung mga usapan na yun Aminin mo nga sa akin, sino ba yung lalaki mong tinutukoy nila? Totoo ba na kapag wala ako dito may pinapupunta kang lalaki? Hindi nakaimik ang babae. Napatangal lang to sa mga sinabi ng kanyang asawa. Oh, bakit hindi ka makasagot ngayon? Totoo ba? Kung sino man ang nakakalat niyan, siguradong, naiinggit lang. Huwag mo silang paniwalaan, mahal.
Paglapit ng babae ay tinabig siya ng Ginoo, saka padabog na naglakad papunta sa kwarto at doon nagsisisigaw. Demonyong yan! Malaman lamang ko lang talaga na totoo yun. May paglalagyan kayong pareho sa akin. Nang gabing yon, magkahiwalay na natulog ang mag-asawa. Pumesto si Sammy sa mahabang sofa at doon nagmuni-muni hanggang sa makaramdam siya ng pananakit ng pantog. Nang nasa banyo na siya at umiihi ay napatingin siya sa casement window, dahilan upang sumagi sa kanyang isip ang isang alaala. Nung huling gabi na nag-iinuman sila nila Kidet at Eric. May narinig ako nung gabing yun eh. Tapos umakyat ako sa inidoro. Hindi na niya itinuloy ang sinasabi sapagkat sa isang iglap ay nanumbalik nga bigla ang lahat-lahat ng dapat niyang maalala ng mga panahon na yon. Malinaw na sa kanyang isipan na bago siya nadulas at mauntog ay nakita niya ang asawang si Mara na nakikipagtalik sa pamangkin ng kanyang kumpare, ang binatang si Eric. Nanginig ang buo niyang kalamnan saglit matapos manumbalik ang lahat ng yon sa kanyang isipan. Ang halinghing ng kanyang asawa na halatang sarap na sarap sa ginagawa ni Eric sa kanya. Doon din unti-unting na-realize ni Sammy ang lahat. Na kaya pala ng umagang yon ay pinagmumura si Eric ng kanyang tiyo at simula rin noon ay umiwas na to dahilan sa kahihiyan. Hindi lang yon, bigla ring naisip ng Ginoo nung unang beses niyang makita si Eric sa kanilang bahay na nanghihiram ng mga tools at kaya pala madalas niya itong masalubong tuwing gabi sa iskinita. Hayop! Demonyo yun! Sa galit ay pinagsusuntok ng Ginoo ang pinto ng banyo hanggang sa magising si Mara para siya'y awatin, subalit kinabig niya ang babae hanggang sa mapaupo na ito sa sahig. Mahal, bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Demonyo ka! Tinatanong mo kung bakit ako nagkakaganito. Hayop ka! Ang landi mo! Aambahan sana ni Sammy ang asawa ng suntok, subalit napigil niya ang sarili. Sa halip ay ang pinto na lang ulit ng banyo ang pinagdiskitahan niyang hanggang sa magkabutas-butas ito. Alam ko na ang lahat, Mara. Hayop ka talaga. Kailan pa ito nagsimula? Kailan ka pa nagsimulang makipagtalik sa binatang yon? Hayop ka! Sa pamangkin pa ng kumpare ko. Buwisit! Kaya pala ganun na lang ang pag-iwas sa akin ni Kidet ngayon. Marahang tumayo si Mara at saka nagsalita. Masyado kang nagpapaniwala sa mga sinasabi ng tao dyan sa labas. Huwag mo kong gawin tanga. Naalala ko na. Nakita ko kayo dyan sa bintana ng CR. Gumagawa kayo ng milagro nung nagiinuman kami. Kaya pala galit na galit si Kidet sa pamangkin niya. Hayop ka! Haliparot! Ano? Itatanggi mo pa? Hindi na nakaimik ang babae matapos yung sabihin ni Sammy. Napaupo na lang siya sa dining seat habang unti-unting pumapatak ang mga luha. Dahil tuloy doon, kaya napayak na naman ang Ginoo. Di inamin mo rin. Hayop ka. Hayop ka, Mara. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit ganitong sinukli mo sa akin? Buong buhay ko, minahal kita. Ang sakit-sakit, Mara. Ang sakit-sakit. Muling pinagsasasapak ng Ginoo ang pinto ng banyo hanggang sa tuluyan na itong mabutas. Dahil naman doon ay mas lalong napahagulgol ng iyak si Mara na hindi na rin alam ang gagawin. Sorry, hindi ko sinasadya, mahal. Sammy! Huwag mo ko maktawag-tawag na mahal! Demonyo ka! Sabi mo sa akin kailan pa ito nagsimula? Kailan ka pa nakipagmilagruhan sa binatang yon? Sagot! 5 buwan na ngayon. Hindi na natapos pa ng babayang sinasabi dahil nagwala na ng tuluyan ng kanyang asawa. Hindi naman magawang umawat ni Mara dahil sa takot, kaya nagkulong na lang siya sa kwarto at doon umiyak ng umiyak. Kalaunan ay lumabas ng bahay si Sammy at nagbiyahe papunta sa bahay ng kanyang katrabahong si Alfonso. Doon niya lang na-realize ang mga hula sa kanya noon ni Manang Victoria. Ang tanging payo ko lamang sa iyo,
Ilayo mo ang asawa mo sa mga taong nagbabalat kayong inosente kung ayaw mong mawala siya sa iyo. Pagdating sa bahay ni na Alfonso ay doon nga ibinuhos ng Ginoo ang lahat ng sama ng loob na kanyang nararamdaman hanggang sa humiling siya ng isang bagay na pinagbigyan naman ng kanyang katrabaho. Kinabukasan, sikat na ang araw nang umuwi si Sammy sa kanilang bahay. Dahil weekend at walang pasok kaya natulog lang siya maghapon. Paggising ay kinausap niya ng masinsinan ng asawa tungkol sa nagawa nitong pagkakasala. Hindi ko alam kung tama itong gagawin ko pero patatawarin kita. Basta ipangako mong ititigil mo na ang ugnayan niyo ni Eric. Ikaw na nagsabi noon na parang anak mo na siya. Sana man lang binigyan mo ng kahihiyan ng sarili mo, Mara. Hindi umimik ang babae. Tumangatango lang ito at pagkatapos noon ay tinalikuran na siya ni Sammy. Pero naghabol pa ng salita ang Ginoo bago maglakad palayo. Sa sala muna ako matutulog ngayon. Pagsapit ng hating gabi ay naantala ang mahimbing na pagtulog ni Sammy sapagkat narinig niya mula sa kwarto na tila humihiyaw ang kanyang asawa. Napangisin na lang siya pagkarinig doon subalit para makasiguro ay bumangon na rin siya at sinilip ang babae. Doon nga ay tumambad sa kanyang paningin ang namumutlang babae na tila ba namimilipit din sa sakit ng katawan. Mahal, ang sakit ng buong katawan ko. Parang may mga tumutusok-tusok na mga karayom. Tulungan mo ako, please. Isang malamig na tingin lang ang isinukli ni Sammy sa asawa. Pagkalaon ay marahan siyang pumasok sa silid at nagtungo sa kama. Umupo siya sa harap ni Mara at muli yung pinagmasdan. Mas lalo namang namilipit sa sakit ang babae na parabang binubugbog ang katawan niya. Pagkalaon ay napasigaw siya at napaiktad sa sakit na parabang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang katawan. Mahal, ang sakit. Aray, sobrang sakit. Wala pa rin kibo si Sammy na mga oras na yon. Parang bato niya lang na minamasdan ng asawang tila hirap na hirap sa mga nangyayari. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanya si Mara at yumakap ng maigpit habang umiiyak at nagmamakaawa. Hinayaan niya lang to, pero hindi rin siya nagre-responde sa kung anong pakiusap ng babae. Mahal, hindi ko na talaga kaya. Aray, hindi na normal tong sakit na nararamdaman. Aray, nararamdaman ko. Please, dali mo ako sa ospital. Aray. Napaiktad ang babae kaya naman napatanggal siya sa pagkakayakap kay Sammy na binabato lang siya ng malamig na tingin na mga oras na yon. Para bang nawalan na ang emosyon ng lalaki matapos siyang lokohin ng pinakamamahal niyang asawa. Ilang saglit pa nga ay mas lalong tumindi ang kirot na nararamdaman ni Mara sa buong kasukasuan. Kung kanina ay parang tinutusok lang ng karayom ang kaloob-looban niya, ngayon naman ay parang pinipitpit na. Pakiramdam ng babae ng mga sandaling yon ay parabang may kung anong mabigat na hindi nakikita ang nakadagan sa kanya. Mahal! Kasunod ng sigaw na yon ng babae ay ang unti-unting paglitaw ng mga pasa sa iba't ibang parte ng katawan ni Mara. Pagkakita niya mismo sa mga pasa na yon ay doon na siya mas naalarma. Napagtanto na rin ng babae na sadyang hindi na rin normal ang nangyayari sa kanya. Kaya napaharap siya sa asawa na punong-puno ng takot. Ang sabi mo, mahal, pinapatawad mo na ako. Tumayo si Sammy at saka muling binato ng malamig na tingin ang asawang nagkasala sa kanya. Pagkalaon ay saka siya malumanay na nagsalita, pero halata pa rin ang galit sa puso. Oo, mahal kong asawa. Mahal na mahal kong Mara. Inapatawad kita. Napahagulgol naman ang babae na may halong takot habang marahang lumalapit sa asawa. Pagbaba niya ng kama ay bigla siyang napadaus-us dahil sa sakit na nararamdaman. Dahil doon ay tumama ang nguso niya sa sahig at dumugo.
Mahal, Sammy, parang awa mo na. Pangako, titigil na ako. Hindi na ako uulit. Aray! Bawiin mo na itong ginagawa mo. Sabi mo mahal mo ako. Bakit mo ako pinakula? Parang bulating binudburan ng asin si Mara habang kumakawag-kawag sa sahig. Halos panawa na siya ng ulirat sa sakit na nararamdaman ng mga oras na yon. Tago sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ang hapdi at kirot. Ilang saglit pa ay biglang bumulwak ang maraming dugo sa bibig ng babae na mas lalo nitong ikinatakot. Mas masakit pa dyan ang naramdaman ko nung niloko mo ko, Mara. Wala akong ginawang masama sa'yo. Naging tapat ako. Nagsikap ako para mapunan ang pangangailangan mo. Pero ano tong ginawa mo? Para mo na akong pinatay, Mara. Eksaktong pagkasabi noon ng babae ay mas lalo siyang namilipit sa sakit. Pakiramdam niya ng mga sandaling yun ay parang pinipilipit ang buo niyang katawan ng kung anong puwersa na hindi niya makita. Dumugo na ang mata, ilong at tenga ni Mara sa sobrang sakit na nararamdaman. Para bang binabali-bali ang kanyang buto kaya napahayaw talaga siya ng malakas bago muling sumuka ng dugo. Hindi ko matanggap ang panlolokong ginawa mo. Gusto kitang patawarin pero sa tuwing naalala ko kung paano ka nasarapan sa mga pinaggagawa mo, nagagalit ako ng husto, Mara. Mas mabuti na to kaysa paulit-ulit niyo kong lokohin. Ngayon, magsama kayo sa impyerno! Natigilan ng lalaki sa pagsasalita sapagkat pilit na inaabot ni Mara ang kanyang hita at saka nahihirapang nagsalita. Sorry kung nagkamali ako, Sammy. Alam mong mahal kita. Please naman, huwag huwag mong gawin to sa akin. Para na lang sa baby ko. Nanlaki ang mga mata ni Sammy sa kanyang narinig. Anong sabi mo? Buntis ako. Bago pa matapos ng babae ang kanyang sinasabi ay nawala na siya ng ulirat. Hindi naman alam ni Sammy ang gagawin matapos ng kanyang mga nalaman. Ilang segundo rin siyang napatanga sa harap ng asawa hanggang sa manumbalik na ang kanyang bisyo. Dali-dali niyang ang binuhat si Mara at kaagad dinala kay Manang Victoria upang bawiin ang kulam na iginawad niya. Mahaba rin ang naging proseso subalit sa huli ay nakaligtas din ang kanyang asawa. Ilang araw nang tuluyang gumaling si Mara mula sa kulam ay ipinasuri nga siya at napag-alaman nga ni Sammy na nagsasabi nga ang babae ng totoo. Buntis nga ito. Doon naalala ng Ginoo ang hula sa kanya ni Manang Victoria. Magdadalang tao ang asawa mo ngayong taon na ito. Nagdalang tao nga si Mara, subalit alam ni Sammy na hindi siya ang ama ng dinadala ng kanyang asawa kundi ang kalaguyo nitong si Eric. Alam kong hindi ako ang tatay ng dinadala mo, pero handa akong akuin siya, Mara. Basta mangako kang hinding-hindi ka nauulit gagawa ng kalokohan. Kakalimutan ko ang lahat ng ginawa mo at magsisimula tayong muli. Nagulat si Mara sa mga sinabing yun ng kanyang asawa. Paano kung habulin ni Eric tong bata? Alam naman natin na may karapatan din siya sa bata. Ipagkakait ba natin yun sa kanya? Hindi na niya hahabulin ng bata. Aalis na rin tayo rito at lilipat na sa kabilang bayan sa susunod na linggo. Wala nang nagawa si Mara kundi sundin ang mga kondisyon na binigay ng kanyang asawa. Napag-alaman na lang din ng babae bago sila umalis sa lugar na yon na namatay na pala si Eric at ang kumalat na balita ng pagkamatay nito ay hindi na raw nagising. Nang makalipat na sila sa kabilang bayan ay doon na nga inamin ni Sunny sa kanyang asawa ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Eric. Pinakulam ko ang binatang yon, kaya siya namatay. Kaya kapag niloko mo pa ako ulit, hindi ako magdadalawang isip na gawin din yon sa'yo. Sa inyo ng anak mo
ang ginawa ko sa mas bata mong kalaguyo. Dahil sa takot ay nagpakatino na si Mara at kahit papaano ay nanumbalik ang masaya nilang pagsasama kasama ang anak nilang pinangalanan nilang Eric. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito